Solar flare. Marami na tayong naririnig tungkol sa usaping ito, kahit noong nakaraang taon pa. Ito ay pinagmumulan ng pangamba, pag-aalala at takot sa maaaring maidulot nito sa ating planeta at lahat ng mga nabubuhay dito. Nagkakaroon din ng maraming haka-haka kung paanong mangyayari ang inaasahang mass consciousness awakening sa planetang Earth. Ang isang pangunahing teorya ay ang pagkakaroon ng isang malaking solar flare na magpapasimula ng pangyayaring ito. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ano pa ang solar flares? Ang mga solar flare ay isang biglaang pagsabog ng enerhiya na dulot ng pagkakabuhol-buhol, pagtatawiran o muling pag-aayos ng mga linya ng magnetic field na malapit sa mga sunspots. Ang sun's surface ay sobrang busy na lugar. Ito ay may electrically charged gases na nag-generate sa mga lugar na may powerful magnetic forces. Tinatawag ang areas na ito na magnetic field. Ang mga gas ng araw ay patuloy na gumagalaw na nag-stretch, tangle at twist sa mga magnetic field. Ang paggalaw na ito ay lumilikha ng maraming aktibidad sa panlabas na bahagi ng araw na tinatawag na solar activity. May mga panahon na very active ang sun's surface at may pagkakataon din na ito ay mas tahimik. Ang dami ng solar activity ay nagbabago base sa stages sa solar cycle. Ang solar activity na ito ay maaaring magkaroon ng mga epekto dito sa Earth. Kaya mahigpit na minomonitor ng mga scientist ang solar activity araw-araw. Ang mga linya ng magnetic field na malapit sa mga sunspot ay kadalasang entangled, nagko-cross at nag-aayos muli. Ito ay maaaring magdulot ng biglaang pagsabog ng enerhiya na tinatawag na solar flare. Ang mga solar flare ay naglalabas ng maraming radiation sa kalawakan. Kung ang isang solar flare ay napakatindi, ang radiation na inilalabas nito ay maaaring makagambala sa ating mga radio communication dito sa Earth. Ano ang coronal mass ejection? Nakuhanan ang imahe ng isang solar flare ng NASA's Solar Dynamic Observatory na makikita bilang isang nakakasilaw na kislap. Ang isang loop ng solar material, isang coronal mass ejection, ay makikita rin na tumataas mula sa kanang bahagi ng araw. Ang mga solar flare ay paminsan-minsan ding sinasamahan ng isang coronal mass ejection o in short, CME. Ang mga CME ay malalaking bula ng radiation at mga particle mula sa araw. Sumasabog ang mga ito sa kalawakan sa sobrang bilis na speed kapag ang sun's magnetic field lines ay biglang nagre-reorganize. Epekto ng solar activity sa Earth. Kapag ang mga charged particles mula sa isang CME ay umabot sa mga lugar na malapit sa Earth, maaari silang mag-trigger ng matinding liwanag sa kalangitan na tinatawag na auroras. Kapag particular na malakas, ang CME ay pwedeng maka-interfere sa power utility grids na kung ito ay magiging malala, maaaring makapagdulot
ng mga electricity shortages at power outages. Solar flares and CMEs are the most powerful explosions in our solar system. Epekto ng solar activity sa human DNA. Ang mga solar CME ay palaging minomonitor sa araw-araw. Maaari itong ma-check sa mga reliable sources sa internet. Ito ay madalas nangyayari, ngunit ito naman ay minor in terms of effect on the planet Earth and humankind. Sinasabi ng maraming enlightened spiritual leaders na hindi malayong mangyari sa near future, magkakaroon ng malaking solar CME na ang bituin mismo ay aakyat sa mas higher vibrational level and its own consciousness. Dahil sa major solar CME na ito, ang electromagnetic field ng bituin ay lumalawak at nakikipag-ugnayan sa mga magnetic field ng Earth at sa ating human bodies na nakakapagpabago sa vibratory nature of our consciousness, re-encoding our full potential human DNA coding elements na maaaring na-switch off sa mahabang panahon. Para lang itong katulad sa Christmas tree, kinakailangang iayos ang mga ilaw nito sa palibot ng tree para makapagbigay ng mas maningning at maliwanag na tree. Ang prosesong ito ay nakakapag-ignite at expand ng conscious awareness at tayo ay nagiging mas konektado bilang species sa ating mass consciousness at hindi gaanong nadadala sa ego. Ang kahulugan ng conscious ascension ay ang expansion of consciousness. Kapag ito ay nangyari, lahat ng uri ng magical things ay magsisimulang maganap. Narito ang ilang mga senyales sa transformation ng iyong kamalayan. Una, heightened sensitivity. Ang iyong 5 senses tulad ng panlasa, pangamoy, pandinig, pangkita at panghawak ay mas magiging sensitibo. Kasama din ang iyong 6th sense na pinamumunuan ng 3rd eye. Mas magiging malakas ang iyong pakiramdam, pangitain o intuition. Pangalawa, amplified emotions. Psychologically, apektado ang iyong emotional state. High or low vibrations man ito. Mas lalaki o mag-a-amplify ang iyong mararamdaman. Ang mga halimbawa ng low vibrational energy ay galit, lungkot, irritability, worry, pagkabahala, takot, selos, inggit at iba pang negative emotions. Ang mga high vibrational energy naman ay pagmamahal, kaligayahan, pag-aalaga, kabutihan, compassion, empathy, at lahat ng positive emotions. Pangatlo, mindfulness. Mapapansin nyo na kapansin-pansin ang mga pagbabago sa inyo. Mas conscious na kayo sa inyong mga ikinikilos, pananalita at pakiramdam. Mas magiging malakas na ang bulong ng intuition sa inyo at mas gagawin nyo ang nararapat at mas makakabuti sa inyo at sa iba. Magiging observer na kayo ng lahat ng nangyayari sa inyong kapaligiran, sarili at maging ang napakalaking hiwaga ng kalawakan. Pang-apat, health awareness. Ang pagbabagong ito ay magbibigay sa inyo ng kahalagahan na pagtuunan ang inyong kalusugan. Bukod sa physical, pangangalagaan nyo din ang inyong emotional, mental at spiritual well-being. Ang mga dating nakamihas na inyong pagkain ay unti-unti nang mababago. Kung puro processed at junk food, ire-replace nyo na ito ng healthy food tulad ng veggies, grains at ilan pang healthy meat na kailangan ng inyong katawan. Sa inyong mental at emotional, mabubuo sa inyo ang healthy disposition sa buhay at creative mind sa pag-iisip. Sa spiritual, mas magkakaroon kayo ng focus on balancing all aspects of yourself. Pang-5, unlocking potentials and skills.
May mga magbubukas sa inyong mga bagong kakahiligan na hindi nyo ine-expect na magiging posible. Mga talent o bagong konsepto at eksperimento na maaaring magbigay sa inyo ng profound excitement at fulfillment. Maaari itong maging daan para sa inyong tagumpay at ganap na kaligayahan. At pang-anim, clarity of your mission in life. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong kamalayan, magkakaroon ng linaw ang maraming bagay sa inyo. Maraming tanong ang magkakaroon ng kasagutan. Ang misyon at layunin niyo sa buhay dito ay magkakaroon ng kalinawan. Ang mga misyon na ito ay maaaring may kinalaman sa inyong pagseserbisyo at pagbabahagi sa iba ng inyong karunungan, abilidad at potensyal na makakabuti hindi lamang para sa inyo, maging sa ibang tao, ibang life forms tulad ng mga hayop at kalikasan na makakapagbigay ng malaking impact sa kabuuan ng universe. Ano ang dapat nating gawin? Mahalaga na tayo ay maging sensitibo sa mga nagiging kaganapan sa ating kapaligiran at maging sa buong kalawakan. Dahil kahit tayo ay tiny dust lang sa ating universe, may impact pa din ang ating bawat aksyon sa ating sarili, kapaligiran at sa mundo. At kung nararanasan nyo na din ang mga senyales na nasabi ko kanina, kinakailangan nating gawin ang naaayon sa ating puso o kalooban na hindi makakasama o pinsala sa iba. Maaari tayong magdasal, mag-meditate o mag-chanting patungkol sa araw upang makapagmilay, maging kalmado at magkaroon ng kapanatagan sa buhay. Ang lahat ng pagbabago na magaganap at nagaganap sa atin ngayon ay dapat nating tanggapin ng bukal sa ating puso dahil ito ang nakatakdang mangyari. Ang mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran natin ay bahagi ng ating buhay dito. Ang pinakamahalaga lang na dapat nating gawin ay magpasalamat palagi sa kasalukuyan kung saan tayo naroroon ngayon. Ibigay natin ang respeto at pagpapahalaga sa mga nakakamtam natin sa araw-araw, tulad ng ating mga kinakain, hangin, init at tubig sa araw-araw. Mula sa mga elementong ito, tayo ay nabubuhay. Kahit gaano man katindi ang naibibigay nito sa atin minsan, kailangan pa din natin itong ipagpasalamat. Tulad sa araw, matindi man ang epekto nito sa atin, mas tingnan nyo ang bigger picture nito. May mga pagkakataong sumosobra o tumitindi ang init na ibinibigay nito sa atin. Pero ito ang nagpapaunawa sa atin kung nasaan tayo ngayon. Ang tindi ng init na ito ay reminder sa atin kung paano tayong gagawa ng paraan para ito ay hindi gaanong makaapekto sa kondisyon ng mundo. Sa pamamagitan nito, makakaisip tayo ng mga solusyon para ito ay hindi makapinsala sa ating future generation. Pwede tayo magsimula ngayon pa lang, magtanim ng mga puno, hindi lang para sa atin, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Sa pagiging consciously aware sa kaganapan tulad nito, ang unti-unting nakakapagpamulat sa atin sa katotohanan at nakakapagpabago sa atin tungo sa tunay na kahalagahan at layunin ng buhay. Ang init ay damang-dama natin ngayon, di ba? Paano kung wala na ang araw sa susunod na umaga? Mabubuhay pa kaya tayo dito? So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.